Afternoon, I'm here at Dasmariñas, Kadiwa Park at Promenade de Dasma. So here it is. Here's the place. Okay. So I'm here at some point as a corner, in a corner. So live to please God. Nabuhay tayo, mamumuhay tayo para i-please ang Diyos. So according to Pastora Rosemary Lagasca of Light Church May Kawayan, early church saan tumutok where they debut their lives. The early church debut their lives. They able to live in the right way to please God. So paano mapiplease ang Panginoong Diyos? Paano may papakita ang pagmamahal sa Diyos? So Jesus sets an example for us. So how to love His Father. Yun ang pinakita niya sa atin. John 12:49 to 50. So, mag-pray muna tayo. Salamat po, Jesus, sa lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, Ikaw po'y kumilos sa amin ngayon. Manguna ka, gabayan mo kami. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. So, how to devote ourselves to the Lord. So, there's number 1, Apostles' teaching. So, give time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon or focus sa mga mahalagang bagay. Next, focus on fellowship. We must be generous or we must love to share, giving what we have to others. Third, prayer. Mahalaga. And 4, breaking of the bread or the communion. So, magpo-focus tayo ngayon sa breaking of the bread or sa communion or the Last Supper, the Lord's Supper na kailangan maging event or lifestyle ng buhay natin. So, yung ibang tao, though practicing the communion, they still compromising. Nakikipamatok pa rin sila sa mundo. Still doing the unholy thing o yung mga bagay na hindi naman banal. It must be a lifestyle. So, yung mga Israelite noon before, nagkakatay ng mga hayop, kukunin ng dugo at lulutuin ng laman. Ipapahid ang dugo sa pintuan para hindi mamatay ang mga panganay ng mga Israelita. So, papalayain na ng Diyos sa mga Israelita noon sa pagkakaalipin sa Ehipto. Inaalala nila ito every year, the Feast of the Passover, a memorial. So, do not eat bread with yeast, sabi ng Diyos. Huwag kang kumain ng pagkain, ng bread, ng tinapay na may pampaalsa o may leavening. Tinapay ng pagtitiis. Ito yung tawag nila rito. Utos ng Diyos sa mga Israelita noon. So, ang pagsunod sa Diyos ay humahantong sa deliverance. Dynamic proof of God's love to every person who surrender life to God. So, nadideliver ang isang tao. So, Jesus sacrificed for us. Romans 3:24-25 is the reason we live and made us righteous to God. So, because of Jesus' blood, it poured in the cross of the Calvary, saving us from judgment. That sana tayo dapat ang mamatay, pero si Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Siya ang namatay. So like what the Israelites is doing before, nag-o-offer ng mga sacrifices na animal. So ang sinacrifice na sa New Testament sa pagdating ng panahon natin si Jesus Christ na. So one sacrifice for all, once and for all, para sa lahat ng humankind, sa lahat ng generations na past, present at darating pa. So iaataw niyo tayo sa ating mga kasalanan para hindi tayo mapunta sa impyerno. So the Lord's Supper, what is this ba? Sabi rito, kaya ka magko-communion para wag ka nang bumalik sa dati mong kasalanan. What this is ba? The bread and wine. Just like the lamb o katulad ni Jesus, ang laman at dugo or hayop na kinakatay noon sa Passover noon sa Israelita nung pinatay ng Diyos ang mga panganay ng mga Ehipto at isinalba niya and isinave niya yung mga Israelita. Hindi namatay yung mga panganay sa Israelita. So, nung pinahira ng dugo yung mga pinto, dugo ng mga tupang kinatay. So, naligtas sa mga taong Israelita. 1 Corinthians 10:17, we are partaker of the bread which is Jesus. Kaya ka nagpapatuloy sa kabila ng mga hirap at oposisyon sa buhay mo, hindi ka dapat nananakit ng kapwa. Stop saying hurting words
and stop hating. Huwag ka na mag-hate. Always love. Ang buhay natin dati kasi kay Satanas ay meaningless. Walang kakwenta-kwenta. Stop going back to that. Pansarili lang ang ginagawa at hindi kalooban ng Diyos. So we are privileged now. Before, unfulfilling ang mga nangyayari sa buhay natin. Now we have the freedom na gawin ang mga gusto natin, o we have now the kalayaan para mabuhay ng maayos sa mundong ito. Huwag mo nang dumihan o huwag mo nang hayaan marumihan ang sarili mo. Now, share your burden. Pwede yun. Cry when there are times na pwede kang umiyak. Huwag ka magchismis. Makisaya ka sa mga nakikisaya, umiyak ka sa mga umiiyak. Yun. The bread reminds us that we are one with Christ. So, that's the communion. So, ano naman, yun yung bread. So, yung wine, 1 Corinthians 11:25, may namatay para sa atin. May nagbayad ng ating mga kasalanan, si Jesus. Dapat tayo ang nagbayad noon. Dapat tayo ang namatay. Dapat tayo ang mamamatay. May nagbuwis ng buhay para mabago ang masama nating buhay. Sino? Si Jesus Christ. The cup of wine means of covenant of God to us. Means that God's promises is for us. Bakit hindi nararanasan ng mga mananampalataya ang promises ni God? Kasi masuwayin tayo, hindi tayo sumusunod sa Diyos. So tinatanggal natin ang power ng communion in our lives.